Exodus chapter 14, verse 13 to 15. Ready, read. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show unto you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words this morning. Encourage us, dear Father, na huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay, ang pagpapalang spiritual. Lahat na ito aking nadalangin. Pinapasalamatan sa matamis sa plano ni Kristo, sa aming Diyos ikapaligtas. Amen. Okay, please be seated. Ang mensahe ngayong umaga is all about moving forward to serve God. So tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Sa verse number 15, ang sabi po ng Panginoon, The Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Sila po diretso. Ibig sabihin, ang buhay na ito, mga kapatid, the moment we stop, we die. Pag ikaw ay nagmumotor, the moment na titigil ka, mawawala ka sa balanse. Okay? Ang bisikleta din, pag ikaw ay tumatakbo, you have the balance. But the moment you stop, you fall. Okay? Wala ka na balanse. Gulong na nakakapit sa iyo. Okay? Pero pag yan ay moving yan, merong balance yan. Yun ang mahirap ipaliwanag ng siyensya. Kaya ngayon ng science, they are trying to invent a motorcycle or a bicycle that will never fall. Kaya hindi natatumba. Ibig sabihin, pag nabangga ka, kusa siyang tumayo. Okay yun, ano? Parang mahirap isipin, pero nung araw, nung wala pa yung barko, wala pa yung aeroplano, nung sinabi nila that iron can fly, people will not believe it. Ngayon, lumilipad na yung bakal eh. Aeroplano, lumilipad eh. Di ba? So, naniniwala tayo ngayon. Noong araw, ang sistema ng communication, through fire. Magsusunog ka doon sa bundok, ibig sabihin, may kailangan ka doon. No. Kaya nga, na-invento yung tawag doon, yung, ano yung sa Taiwan, yung pinapalipad na kandila, anong tawag niyan? Lantern. Kasi yung lantern, akala nyo, pinapalipad lang yun. Merong ibig sabihin noon, kaya yan na-invento. Kasi mountainous sila, dito yung bayan, andun yung bundok, mula sa bayan hanggang sa bundok, maraming mga magnanakaw dyan, maraming tulisan dyan. Okay? So, ang ginagawa ngayon ng mga tao sa bayan, pag alam nila na delikado yung mga taong bundok bababa, magdala ng mga kalakaw nila kasi mayroong mga tao na masasama dyan, wala silang gagawin. Pero pag safe na, sa kanila pakawalan yung lantern. Di ba? Yan. Makita ng mga tao sa bundok, ay, okay nang bumaba. Yan po yan. So, communication, ilaw yan. Ngayon dito, sabi ng Panginoon sa verse number 15, that you go forward. Bakit sila pinapaabante? So, ibig sabihin dito, kapatid, ang nais ng Panginoon, aabante ho tayo. Wala pong nagbe-birthday na ikaw ay 50 ngayon, next year 49 ka na. Meron ba? Ang ganda naman siguro noon. Nag-birthday ka ngayon, 50 ka, sunod na taon, ikaw ay mula noong creation hanggang sa Panginoon Kristo, ang pintahan po ng ng numero mula 4,000 years, pababa po sila hanggang pagdating ng Panginoon. Pagdating sa Panginoon, 0 po yan. Pero ang counting ngayon, New Testament, 1 century, 2 century, hanggat nandito na tayo sa 28th century. Pero nung araw, kaya nga ang Panginoon pa ganun, di ba? Nasa gitna siya. Ang counting ay pa ganun. So ang creation, pababa naman sila. Ngayon, mula 0, pataas naman tayo. Kaya, at least lamang kayo sa mga Koreano. Kasi ang Koreano, pagkasilang nila, 1-year-old na yan. Kayo, magbilang pa kayo ng 12 months para maging 1-year-old Sa kanila, 1-year-old na. Sipin nyo yan. Pag minalas-malas pa, isinilang ka ng
December 31, aba, sunod na araw, 2 years old ka na. Oh, isipin mo. Ilang days ka pa lang, 2 years old ka na. Ang lupit, ano? Ayan. Dito mga batid, ang nangyari po dito, itong mga Israelites, bigyan ko rin ng konting background po, ano meron dito sa mga Israelita na ito. Itong mga Israelita na ito, inutusan po ito ng Panginoon na umalis po sila doon sa Ehipto, sa Egypt. Umalis po sila. Kasi po, ang background po nito, itong si Abraham, kalalakad niya, kasi pinangakuan siya ng Panginoon hanggat nagkaanak siya, o doon si Isaac, hanggang dumami sila, nagkaroon si Jacob, nagiging malaking angkan si Jacob. Ngayon, mayroong tagutom, napunta sila sa Egypt. Napunta sila sa Egypt. Pagdating nila doon, nandoon yung anak ni Jacob, si Joseph. Dumami ngayon. Sumula sa 120 katao, umabot sila ng kulang-kulang 2 milyon. Sipin mo, na isang angkan mo, umabot ng 2 milyon. So, ibig sabihin, sa loob ng 4,000 years, 400 years, yung angkan ko pala, na ilan lang kami, 5 lang kami, aabot pala ito ng milyones in 400 years. Sipin mo yan? Si Camerna, maging lula siya. In the next 400 years, abutin ng milyon ang lahi mo, kapatid. Ganun pala yun eh. Kita nyo? 120 sila katao doon, sa loob ng 400 years, 2 milyon. Sabagay, masisipag gumawa ang tao ng anak ng araw. Ang Pilipino, ganun din eh. Ang Pilipino, tingnan nyo ha, the most populous country in the world, yung India, 1.4 something billion. Magkalapit lang sila ng China, 1.4 something billion. Yung dalawa na yan, halos 1/4 ng population ng mundo, kanila. Dito sa Asia, yung sa baba natin, Indonesia, nasa 300 plus yan eh. Ang Pilipinas, pang-14 na pinakamaraming tao sa mundo. Bakit? Ang sipag ng Pinoy kahit mahirap. Okay, natawa. Sipag na eh. Pagkatapos, pag nanganak, dadamay si Mayor. Mayor, nanganak po yung misis ko. Sabi ni Mayor, walang hiya kayo. Nung kasarapan ninyo, hindi ako kasama. Ngayon mahirap na, kasama niyo na ako. Okay, tamo yan. Kaya mga batid, tayong mga Kristiyano, wag na tayong dagdag sa pabigat ng gobyerno. Amen mga batid? Do not think what the government can do to you, but think what you can do to the government, to this country. Kaya ang nilagay ng Diyos sa atin na salita, you are the salt, you are the light of this world. Maliwanag yan mga batid. Kaya itong mga Israelita na ito, nung lumabas na sila, baka magtatanong kayo, Pastor, bakit sila pinapalabas ng Diyos? Ito kasing Israelites mga kapatid, ito na po yung picture, ito na yung object lesson, ito na yung halimbawa ng church. Yung Israelites, tingnan nyo ha. Inawisan na ako. Yung kasing electric fan na yan, gumagapang, may sariling mundo. Gumagapang. Kaya mga project natin sunod, mag-ano tayo, sabi ni Brother Ramil, bibili pa tayo ng isang magpa-commitment tayo. Yung worth 75,000 yata na aircon, dyan natin ilagay. Tapos itong mga to, yan, tanggalin na natin malaking electric fan. Palitan na natin ng Iwata. Iwata. Pinawisan yung likod ko Ayaw nyo ng Iwata? Ay, Diwata. Sikat si Diwata eh. Iwata. Yung dinalagyan ng tubig. Kaso lang, pag bumili ako ng ganyan, alam niyo, hindi kasi ako mahigpit gaano, Yun ang problema sa akin, hindi ako mahigpit na pastor. Abusado yung mga nandito. Mga young people. Kaya hina-high blood si Tirso eh. Si Tirso ang hina-high blood. Si Ramil hina-high blood. Si Alice hina-high blood.
Si Analing, ngawa na ngawa. Nagalit eh. Kakalat dito eh. Oh. Ngayon, kung burara yung pastor ninyo, dapat kayo, huwag kayong burara. Amen mga kapatid? Kasi pag burara rin kayo, lahat na tayo rito. Itong property na ito, hindi ito pagmamayari ko. Diba? Pagmamayari ito ng Diyos, kaya mahalin natin. Kung mayroong mga property rito, hindi naman ito lahat atin, testimony ito ng kapangyarihan ng Diyos. Kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay ng bawat sa atin. At the end of the day, pag nag-rapture, kahit yung sakyan nyo, yung bahay nyo, iwanan nyo yan. Ganun po talaga ang kasaysayan. Tanggap na natin yan. Okay? Kunti na lang eh. Yung ano pala ito, no? Naka-record, ano? Oh. China kasi, laging nagpa-practice siya sa Taiwan eh. Pinapraktisan nila yan. Ang goal nila, by 2027, sasakupin nila ang Taiwan. Kaya lagi sila nag-exercise dyan eh. Yung Ukraine, bago yan, sinakop ng Russia. Bumili muna yan ng sangkatutak na mga na mga bala. Bala dito, bala doon, armor car dito, tangke digira dito. Nakaposisyon yan, nakaparada yan sa boundary. Kaya sabi ng Amerika, Ukraine, Zelensky, mayroong nakaposisyon na 100,000 na mga tangke digira. Sabi ni Zelensky, ay wala, baka ano lang nila yun. Bumili yung isang tao ng 100,000 katangke digira. Ano yun, pang museum? Hindi. May gusto siyang gagawin. Hindi naniwala. Sabi ng Russia, isang linggo lang yan, sakop yan. Buti tinulungan siya ng Amerika, tinulungan siya ng ano. Kaya ang Pilipinas ngayon, nagagalit yung China. Bakit? Bumibili ang Pilipinas ng drone. Drone na nasubukan na sa sa tawag doon, sa Ukraine. Oh. Mga bala, mga panggira, nasubok na. Kaya ang gira mga badid, napakalaking business eh. Akalain nyo yung mga pinapalipad na ganyan, 5 million yan. Tapos sabihin nyo, anong gawin yan? Pang museum? Yung mga missile, pang museum yan? Hindi ho. Kaso lang, natatakot ang China sa atin. Sa dami natin, magkukulam sa Pilipinas eh. Dahil magkukulam, Mamaya nga manananggal pa. Nandito pa si Gagambino. O, di ba? Nandito pa si Aguila. Nandito si Darna. O, ang dami kasing mga hero sa Pilipinas eh. Kaya natatakot yung China eh. Di biro lang yan. Actually, baka magtanong kayo, Pastor, bakit kayo against sa China? Hindi ako against sa China pagdating sa economics. I'm not against them. Ang against ako sa China is the form of government. I don't like communism. Pag mayroong communism, we cannot gather this far. Bawal yun eh. Nakuha niyo mga kapatid? There is no such thing as religious freedom. Wala ka na, hindi ka na pwedeng mag-pray ka sa public. Bawal yan. Oh. Bawal yan. Kaya, ang gusto ko is freedom. Ang Panginoong Jesucristo nung napunta dito sa lupa at nung create ng Panginoon ang tao, hindi niya kinontrol at hindi niya ginawang robot ang tao. Binigyan niya ng laya. That's why I like freedom. Bakit? Naglagay ang Panginoon ng set of rules. Oh, Adan, malaya ka dyan. Anong gagawin mo? Gawin mo. Malaya ka. Isa lang ang wag mong gawin, ha? Wag mong kainin yan. Oh. Sa dami-daming pinagawa ng Diyos, pagkain lang talaga. Nagsabi ng Panginoon, pag kinain mo yan, nako. Yung tao, kung ano yung bawal, yun ang gusto. Nakuha nyo? Anak, sabi ng tatay niya, mag-aral ka muna. Ano nag-aral? Nagtana na eh. Oh. Sa halip na mag-aral ng home economics, hindi. Home economics. Oh.
Kuha nyo, pagkatapos nun, iyak-iyak. Kaya kayo mga nagsidyante ha, tapusin nyo muna ang pag-aaral ninyo. Kasi meron ng kanta, memorize nyo na lang, kung matapos ko ang aking pag-aaral. O, di ba? Memorize nyo na rin yan. Kunti lang naman, magtiis ka lang naman ng 1, 2, 3, 4, 5 taon. O, pastor kasi, mahal na mahal ko yung babae. Alam nyo, after 5 years, yung babae na mahal mo, iba na yung mahal mo. Nagbago na yung paningin mo. Nakuha nyo ba yun? O, bago na yun. Habang nagbabiyahe kami ng anak ko kanina, sabi ko, Jan, crush mo ba si ganito? Hindi, ayoko nun. Si ganito, ayoko rin. Sabi ko, may crush ka na ba? Hindi ko sabihin sa'yo. Bakit? Pag sabihin ko sa'yo, malalaman mo. O, tama. Ayos naman ako. Siyempre, 14 years old yan eh. So ito mga kapatid, ito mga Israelita. Bakit sila pinasabi ng Panginoon, go forward? Kasi nga po, nung umalis na sila, na-sandwich po sila. Tingnan nyo ha, ito po yung kwento. So, tingnan muna natin ang kwento. Exodus 4:23. Ano ba ang dahilan bakit sila pinapag-go forward? Anong meron? So the title of the message this morning is all about moving forward to serve God. Okay? Moving forward to serve God. Ang sabi ng Panginoon, I say unto thee, let my son go, that they may serve me. Yun po yung sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, that he may serve me. Gusto ng Panginoon, nandoon sila sa idolatrous country, sa Egypt, which is a picture of the world, ilalabas ng Panginoon para maglingkod sa Diyos. 8, verse 23. Ano sabi verse 23? Kuha lang muna tayo ng mga verses ha. Verse 23. Ano sabi yan? I say unto thee, tama ba? 23 na ba yan? Okay. 8 verse 1. Exodus chapter 8 verse 1. Sabi sa Exodus chapter 8 verse 1, and the Lord spake unto Moses, go unto Pharaoh, and say unto him, thus saith the Lord, let my people go. Para ano? That they may serve me. Kaya pala sila ay tatanggalin mga batid. Kasi ang definition ng church, ito church. What is church? Church is a group of people. Nandito tayo ngayon. Anong meron dito? Para ma-entertain tayo. No, hindi, this is not an entertainment. Para tayo dito, mag-shopping tayo. There is no shopping here. So, ibig sabihin, nagkaipon-ipon tayo, we are gathered together with a common purpose. Ano yung purpose na yun? To worship, to glorify God. Yun po yung tinatawag. Kaya nga, ang worship service, mga kapatid, ang tawag po niyan, divine worship service. Oh, divine worship service. Kaya dito, naglilingkod tayo sa Panginoon. We serve the true and living God. Ngayon, yan yung sabi sa verse 23, verse 1, di ba? Verse 20, kapatid. Oh. Tingnan verse 20. 8 verse 20. And the Lord said unto Moses, rise up early in the morning and stand before Pharaoh. Kasi nga po si Pharaoh ayaw talaga magdesisyon na pakawalan yung mga tao. Lo, he cometh forth to the water, and say unto him, thus saith the Lord, let my people go, that they may serve me, para maglingkod. O diba? Ang gusto ng Diyos, yung mga tao niya ay maglingkod sa Kanya. Kaya tayo dito, mga batid, nagkasama-sama tayo dito. This is a church. We are here because we are serving God. Amen, mga batid? Kaya yung Israel, picture yan ng church, ilalabas niya. Kaya tayo ngayon, may mga kanya-kanya tayong mga bahay, may kanya-kanya tayong lugar, nandito tayo because tayo ay tinawag ng Panginoon. Kaya ang church, ecclesia. Ibig sabihin nito,
and kalyo. It, exit, kalyo, call. So, ibig sabihin, tinawag tayo. Saan tayo tinawag? From the system of the world. Kaya wala kayo ngayon sa mundo eh. Nandito kayo ngayon. Wala kayo sa trabaho nyo, nandito kayo. Wala kayo sa mga resort ngayon, nandito kayo. Bakit? Pagsimba sa Diyos. Maglingkod sa Diyos. Yun po yan, mabuted. Yun po yung tawag ng Panginoon. At paulit-ulit yan. Chapter 9, verse 1. Ang sabi ba? 9, verse 1. Oh, sabi ng Panginoon sa chapter 9, verse 1, and the Lord said to Moses, go unto Pharaoh and tell him, thus saith the Lord, let the Hebrews, my people go, that they may serve me. Oh, di ba? Yun talaga ang pakay, yun ang dahilan kung bakit ka naligtas. Kaya ka naligtas ng Panginoon, mga kapatid, para maglingkod sa Diyos. Amen? Akala mo siguro niligtas ka para palamuti ka ng simbahan? No. Oh, taas ka naman ng mga nanay. Oh, nanay. Oh, yan, mga nanay. Kayo ba nag-anak para yung mga anak nyo, palamuti sa bahay nyo? Sige nga. Hindi. Hindi kayo nag-anak para yung mga anak nyo palamuti sa bahay. Hindi. Tuturuan mo ng basic skills yan. Maghugas ng pinggan, magligpit sa bahay. Diba? Tuturuan mo yan eh. Bakit? Pagdating ng araw, yung ibang trabaho, hindi mo na kayang gawin sila magtrabaho. Nung maliit yan, ipagluto mo. Tuwa nga ako sa anak ni Pastor Jason eh. Ang tawag na pahala nun din? Ha? Hindi, yung bata? Ha? Gian? Bira. Narinig ko doon sa sa kusina, sabi ko, pumatong sa upuan. Sabi ko, ano ginawa mo? Gutom ako, pastor. Ano gawin mo? Magluluto ako. Ayos siya. Sabi ko, marunong ka? Oo. Gutom na ako eh. Sipin, lumaki yung batang yun eh. Ibig sabihin, kabata-bata pa, marunong na siya magluto. Sipin niyo, kapatid, may anak ka, 20 years old, hindi marunong magluto, anong gagawin mo? Ikaw tatay, ikaw nanay, sige nga. Matutuwa ka? Ay, yung anak ko, talagang yan. Hindi ko tinuruan niya magluto kasi ayaw ko magluto niyan. Masisira ang kamay niyan, baka masugatan niyan. Anong klaseng nanay ka? Hindi po pwede yung ganun, mga kapatid. Turuan mo yan. Ito nga si Johnny, 14 years old. Sabi ko, Johnny, tuturuan na kita mag-drive. Kaya mo na eh. Baka makabangga ko, Dad. Part talaga yan. Hindi mo naman mabangga, wasakin yung di ba? Kasi lang ayaw pa niya. Ang gusto si Joshua. 11 years old, mag-drive. Kasi si Charles, sinuruan ko, 16 eh. Ito, Sabi ko, Joshua, mag-13 years old ka, turuan kita. Si Johnny, 14. Sino pabata ng pabata eh. Kasi may mga skills yung mga bata. Kailan mo turuan yung bata para matuto? Di ba? Pag ikaw'y matanda na, no! As early. Kita mo sa Japan, grade 3 students. Ito ang ginagawa nila. Grade 3. So, pagtakalasin nila yan. Grade 3 students, nag-welding. Dito, magtisda ka pagka matanda ka na. Kita mo edukasyon ng Pilipinas. Nakanyo mga kapatid, tuturuan lang ang Pinoy pagka matanda na. Turuan mo pagbata. Edukasyon ngayon ng Japan. Kinder students. Tinuturuan magluto, magtanim. That teaching system na alam niya yan. Tinuturuan ng mga basic skills. Hindi yan tinuturuan paano mag-excel. Dito sa Pilipinas, kinakailangan meron kang most. Lahat na lang, kusunod. Tinuturuan tayo mag-excel into something na walang mga skills. Kaya ako, I hate our educational system. Dapat yan, preschool hanggang grade 5. Dapat ang tinuturo niyan, values, life skills. Sa Korea, yung mga grade 1 nila, lahat yan, marunong mag-karate yan, mag-taekwondo yan.
Dito sa Pilipinas, anong alam? Ito, aerobics. Balik. Kita mo, pag may mga problema sa Pilipinas, may patay yung mga kabataan natin. Bakit? Walang life skills eh. Isipin mo para matuto ka lumangoy, mag-enroll ka sa swimming school, lahat ng bagay sa Pilipinas ginagawang negosyo. Surrounded by waters, kamahal-mahal ng tubig. Pag bumaha nga dito, hanggang pulpito ang tubig dito. Pero pag nakabili ka ng tubig, kamahal-mahal eh. Kuhan niyo mga kapatid. Sino magbabago niyan? Kayo, tayo, mga Kristiyano. Kaya huwag tayong dumagdag sa problema ng bansa natin, maging solusyon tayo. Ano solusyon? Nagsisigarilyo ka, pinitik mo doon. Sipin mo, Kristiyano mo, nagsisigarilyo ka pa. Pinitik mo pa. Diba? Sipin mo yung mga nag-iusi sa kotse. Tinatapon. Minsan, binaba ko sa junction eh. Tinato ko yung bintana eh. Sabi ko, sir, meron ka ba binabayaran na, janitor dito sa Osada? Sabi niya, bakit? Marunong ka magtapo ng basura? Oh. Pagkatapos, meron magpupulot at magwalis yan? O hindi siya nakaimik. Kaya huwag tayong dumagdag mga batid, ha? So ito, ang pinaka-purpose pala kung bakit tinawag ng Diyos at pinapalabas yung Israelita ay para maglingkod sa Kanya. So moving forward by faith, number 1, sabi na dito, ng Panginoon sa chapter 14. Yung tayo mag-concentrate. 14 verse 15. Sabi ng Panginoon that they may go forward. Paano sila maka-forward? Yan ay Red Sea po yan. Dagat po yan. Wala po silang alam para lumangoy. Disyerto po yung napuntahan nila eh. Kita mo pag kami, yung baha doon sa Middle East, karamihan ng tao patay. Bakit? Hindi marunong lumangoy. Sa Pilipinas nga, kahit tuhod lang ang tubig, patay pa rin eh. Oh. Bakit? Hindi na rin marunong lumangoy eh, mga Pilipino ngayon. Dati-dati ang Pilipino pinakamagaling kumanta. Ngayon mga Pilipino sintonado na. Dati-dati ang mga Pilipino hindi nagrereklamo sa init. Ngayon umaangal na. Oh, bakit? Kasi natikman na natin yung lamig. Kagaya ngayon, di ba? Naka-aircon tayo pero mainit pa rin. Nainitan ba kayo mga kulit? Konti, di ba? So, ibig sabihin, kulang yung aircon, tama? Kaya bibili tayo isang aircon, tama? Tatamaan kayo. Malamig. Magsimba na malamig. Ang sarap, di ba? Pagdating ng isang buwan, iinit ang mga ulo natin. Doon, iinit ang ulo natin. Kaya sabi kay Brother Ramil, kasi gusto ni Brother Ramil, Pastor, kulang pa. Oh. Sabi ko, Brad, huwag tayong bumili ng aircon ngayon kasi tag-init pa. Bibili tayo pag taglamig na. Sabi niya, ayos ka rin. O bili tayo pag mga September, marami ng para malaman mo yung lamig. Ito na ngayon mga kapatid, na-sandwich sila, di ba? So, moving forward to serve God, number 1, what to do to go forward? Ano bang gagawin mo para mag-forward ka? Merong sinabi si Moses dyan. And Moses said, verse number 13, and Moses said unto the people, fear ye not. Ibig sabihin nito, mga kapatid, in order for you to go forward, you are going to conquer your fears. Takot ka. Yung iba takot sa matataas na lugar. Yung iba naman takot sa tubig. Yung iba takot sumakay sa elevator. Yung iba naman takot mag-isa. Sa Ecclesiastes chapter 12, sabi dyan, pag ang tao'y tumanda na, and they shall be afraid of that which is high, and fear shall be in the way, and the grasshopper shall be a burden. Yun pong realidad ng tao.
the moment we grow old, matatakot ka na. Takot. Tanong, anong kinakatakutan natin? We are afraid of the unknown. Kita mo yung pagka mag-burn out bigla, bakit sumisigaw yung mga tao? They're afraid of the dark. Takot sila eh. Oh. Another one, verse number 13. Sabi ni Moses dito, stand still. Ano yan? Stand still, comfort your hearts. Yung mga puso natin, comfort your hearts. Verse 13 again, ano sabi dyan ni Moses? And see the salvation of the Lord. Ibig sabihin nito, mga kapatid, sabi ni Moses, huwag kayong matakot, di ba? You will see the salvation of the Lord. Corner sila, napakalalim po ng Red Sea, mamamatay po sila doon. Di ba? May mga problema tayo. Ang laki na problema. Yung mga Egyptians, nandyan sa likod nila, gigirahin sila, mamamatay sila. Kung sila na may tumalon doon sa dagat, at lumangoy, napakalayo noon. Hindi po yan 1 kilometer na dagat. Wala pong ganoon. Ang dagat po, kilometro. Sumamatay sila. Kita nyo sa mga balita, nung nalunod yung MV Cassandra, ang may nakaligtas doon, bata. Nakasakay sa plywood. Pero yung mga galing na mga swimmer, patay. Kasi sila, nag-exert sila ng effort, langoy-langoy. Nakita nila yung bundok, nilalangoy yung bundok. Gusto nilang makarating sa dalampasigan. But to no avail, hindi po yan mabuday. Kasi ang current, ito yung bundok, ang current niyan, baka pabalik, o kaya pa-delid, o kaya pa punta doon, hindi pa ganun. Kaya habang lumalangoy sila, exhausted sila, nakakainom ka ng dagat, lalo kang nauuhaw, patay ka. Pero yung bata, walang ginawa. Sumakay lang doon sa, sa plywood. 10 days siya doon, pasakay-sakay. Sipin mo, 10 days, pasakay-sakay sa plywood. Tinanong ng anong ginawa mo pag nauhaw ka? Wala. Lunok lang. Pagpihira, no? Ayos, Pero yung doon sa, sa Baguio, yung magkaroon ng lindol doon, in-interview yung babae, wasak-wasak ito, durog. 10 days na sa loob ng building. Paano gagawin mo pag nagutom ka? Yung damit niya, kasi hindi magalaw to. Kinakain niya yung damit niya, ninunguya. Just to survive. Pag may pumatak na, siyempre, total darkness, di ba? Pag may hanap-hanap daw siya dyan. Pag mayroong kapa siyang basa, yun, inaano niya sa labi niya. Hindi mo alam kung galing sa septic tank yun, di ba? Pero inaano niya. Just to survive. Buhay. So ito mga kapatid, yun po yung nangyari sa mga Israelita. So what to do? To go forward, compare your fears, comfort your hearts, count the goodness of God. Kaya sabi ni Moses, see the salvation of the Lord. Ngayon, ano naman yung reward? What was the reward of moving forward? Ano ba yung reward? Tatawid ka para lang maglingkod ka sa Diyos by faith. Ito yon. Verse 29. Exodus 14, verse 29. But the children of Israel walked upon the dry land in the midst of the sea. There was a miracle. Sabi ng Diyos, Moses, sige, stretch mo yung kamay mo doon sa Red Sea na yan. Mahahati yan. Isipin mo, mahati. Nahati nga. Isipin mo kung ikaw yung Israelita, lalakad ka doon sa napakalalim na pagkatapos yung wall mo ay tubig, yung wall mo sa kabila ay tubig, makikita mo yung pating umaabante. Siguro may mga isda na naligaw, tumatalon doon. Isipin mo yan. Dry land. So they walk on the dry land. That's the reward of moving forward.
Another one. Ano sabi dyan? Verse number 30. Thus the Lord save Israel. Another reward, they are saved. Naligtas po sila. Another reward, verse number 31. And Israel showed the great work which the Lord did upon the Egyptians. Lahat ng mga Egyptians sumunod sa mga Israelita. Ayon, bumalik yung tubig, patay sila. Ito niyo mga buded. Ibig sabihin nito, ito po yung reward sa atin mula na maging Kristiyano tayo. Ang reward, sabi ng Panginoon, I will bless them that bless thee. A faithful man shall abound with blessing. I-bless kayo ng Panginoon. Huwag niyo sabihin ngayong araw na ito, you have no blessings. Everybody of us ay mayroong blessing sa araw na ito. Amen, kapatid? Pag nagising mo sa umaga niyo, there is a blessing. Blessing. Ibig sabihin sa edad ko, marami na pong namatay kong kaklase. Sabi ko nga sa inyo, mula nung pandemic, may namatay sa Davao, pagkatapos may namatay sa Cebu. Sabi ko, palapit Davao, tapos Cebu. Sabi ko, papunta niya sa Manila, sa akin yata sunod Lumihis, pumunta ng tawag doon. Pasig pala muna, Pasig. Pasig, sabi ko, naku, kainta ng sunod Lumihis, pumunta ng tawag doon, ng Tagaytay, pumunta ng Bulacan. Bulacan, pumunta ng Bataan. Ay, lumihis Nilayuan yata si Bungalkala. Kasi ang paniniwala ko mga kapatid, kahit anong sakit mo, kahit kahit gaano pa katanda, pag ang Diyos mayroon bang plano sa buhay mo, buhay ka. Kasi ang ating mga kapatid, ang kamatayan, appointment yan. Hindi pa yan. Appointment mo. Sipin mo yan. Si David, nagipaglaban nung araw. Akala ng mga tao, patay na siya, ng mga sundalo. Patay na yan. Ayun pala, buhay pa Si Pablo, nung mga araw siya, pinagbabato siya. Sabi ng mga tao, patay na yan. Tinabunan ng mga bato Sipin mo, tinanggalan ng mga bato, ng mga alagad, ng mga disipulo, buhay. Pag hindi mo pa oras, buhay ka. Pero si Esteban, nung binato, patay. Makita nyo? Ano po yan? Pag hindi mo pa oras, bubuhayin ka ng Panginoon. So, ano bang milagro po dito? Diba? Yung verse 31 na nakalagay dyan, and they saw the great work which the Lord did upon the Egyptians. Ano ba yung malaking gawa ng Diyos sa buhay mo? Bless ka ng Panginoon. May pamilya ka. May bahay ka na uwian. Meron kang sasakyan. Meron kang damit na susuotin. Hindi ka dahil na maglakad ka sa mga kalye. Katapatan ng araw, merong nagpapalimos. Sir, pahingi po pambili ng kanin. Pumunta ako sa karinderya dahil nagutom na ako. Nauna sa akin, pumila. Di ang baho, baho. Pawis na pawis siya Sabi sa, pabili isang kanin. At saka pahingi po ng sabaw. Sipin mo yan. Yung tindira nakasimangot Kanin at saka sabaw. Sipin mo yan. Hihingi. Ako nang kasunod. Ano gagawin ko? Isang kanin nga po at saka isang sabaw. Tinitigan ako tawag doon, tinitigan ako ng tindira. Sigurado kayo, sir? Gawin din ng kalahati lang kanin ko. Kalahati. Alam nyo, naawa ako sa tindira Tapos, dinala niya yung, kasi siyempre may damit ka na maayos, di ba? Tapos sabaw, sir, nilagyan ko na po ng gulay yung sabaw nyo. Salamat Sabi ko, pwede bang i-order mo yung bigyan mo na Sabi ka talaga, sir, nagbibiro ka lang Sabi ko, hindi naman siya ako nakain ng bulalo kasi yung order ko, bigay mo sa kanya. At saka bigyan mo siya ng soft drinks. At saka dagdagan mo ng isang kanin.
Alam mo, nung dinala sa kanya yon, yung tao, kasi kaharap ko siya, alam mo, hindi mo may pinta yung tuwa ng tao. Nakuha mo yung ba din? Yung joy niya na tutuloy yung luha niya that somebody cared for him. Ako sa tuwa ko, hindi ko na malunok yung pagkain. Sipin niyo yan. You did something. Di ba? Sa kanya, milagro yun eh. Na mayroong tao na ginamit ng Diyos. Di ba? So sometimes, mga batod, magiging kind naman tayo sa mga taong disfortunate sa atin. Okay? Kahit maliit na bagay, makakontribute tayo. Ang tawag niyan eh, tayo ay nilagay ng Diyos sa lugar na ito, sa panahon na ito, meron tayong tinatawag na social responsibility for others, para sa ibang tao. Do not live just for you, but for others. Because at the end of the day, sabi ni Pablo, ako po ay mayroong pagkakautang, I am debtors, both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and unto the unwise. Ako ay mayroon akong pagkakautang sa mga taong ginamit ng Diyos sa akin. Ako, nangangarap ako, nagpipray ako, Lord, sana makarating ako ng Amerika. I just want to say, thank you doon sa taong ginamit ng Diyos sa akin. 1988, ako po'y nanood ng television. Here comes Jimmy Swaggart. Ngayon, napakatanda na niya. Hindi na yan nakakatayo. Pero nag-preach pa rin siya. And God used him into my life. Di ba? Although, nagsulat na ako noon. Nagsulat na ako sa kanya. Yung uso pa yung stationary notes. Oh. I just want to say thank you for sharing the Word of God to me through your television network. So, napasalamat ako. One time, mayroong tanong sa akin, Pastor Bong, patay na yung pastor mo. Sino na pastor mo ngayon? Sabi ko, mayroong pang dalawa. Jimmy Swaggart and Pastor Ben Pariente. Pastor Ben Pariente, siya po yung nag-preach si Pastor Mahinay. Nag-forward ako, tumabi ako sa may piano. Siya yung lumapit sa akin. Binasahan ako ng Mark chapter 8, verse number 36-38. For what shall it profit a man if he gain the whole world and lost his own soul? At yung salita ng Diyos, nangusap po sa akin yan. Isipin nyo, brother, that was the beginning. Dahil ako'y tumanggap sa Panginoon nung time na yun. So doon ko nakita yung kapangyarihan ng Diyos na binago ako. The same with you, brother. God, you see the miracle of God, the moment you accepted the Lord Jesus Christ. Yun po yan, brother. Kaya nangyari po dito yung mga what is the reward of moving forward sa mga Israelita? Ito po sa verse 31, and they saw the great work of God. Another one, the people fear the Lord. Kaya nga po tayo nandito, hindi dahil tayo ay takot na takot sa Diyos, ngunit tayo ay mayroong pagkatakot sa Diyos. Kaya dahil natatakot tayo sa Diyos natin, bakit? Sino bang anak dito hindi natakot sa nanay niyo? Oh. Lahat naman tayo natatakot eh. Di ba? Ako nung araw, sa bagay, hindi ako takot sa tatay ko eh. Kasi yung tatay ko hindi na mamalo yan. Nanay ko lang. At saka tatay ko hindi na buhangero yan eh. Yung nanay ko buhangera. Pero alam mo, paggalit na yung nanay mo at saka tatay mo. Paano mo nalaman? Pag tinawag na ako ng nanay ko, Joselito! Galit na yun. Pero pag bong lang, di ba? Yung casual na tawag sa'yo, hindi paggalit yun. O bakit? Hindi nyo ginagawa yun sa mga anak nyo? O. Ako, paggalit ako sa anak ko, tinatawag ko sa buong pangalan eh. Chester Jan! Pambihira. Ibig sabihin noon, galit ka na, di ba? O. Grace Joshua! Ganun yun. The same. Dito mga baded. Last na blessing. They believe the Lord, biniwala sila sa Diyos, and His servants. So mga baded, magtiwala kayo sa mga lingkod ng Diyos. Ako, pastor. Oh. Di ba? Oh, makinig kayo na higit. Tingnan niyo ako. Meron ba akong kapangyarihan sa inyo?
Do I have power over you? The answer is 0. Wala akong kapangyarihan sa inyo. Ang kapangyarihan ko ay salita ng Diyos. Amen? Kaya kayo nandito dahil sa librong ito, salita ng Diyos. You are not here because of me. I am just nobody. Wala ako eh. Nandito lang tayo kasi ako yung tatay-tatay niyo sa pananampalataya. Nakanya mo din? So bilang tatay niyo sa pananampalataya, wala namang nakalagay sa Diyos, sa Biblia, na pag tayo mga nandyan ay ama ka sa pananampalataya. No. Ginagawa na lang natin yan ng terminology. Kagaya ng church, kasabihin mo, member po ako ng Pilgrim Bible Baptist Church. Wala po sa Biblia na membro ka ng simbahan. Ang itinuturo ng Biblia, you are Christ's disciple. Ikaw ay disipulo ni Kristo. Kaso lang lumipas yung mga panahon, ginamit na natin yan. Sa Biblia nga, wala nga missionary. Meron dito evangelist, pero hindi natin ginagamit. Hindi ibig sabihin outdated yung Biblia. Yun na lang yung equivalent ng panahon natin ngayon. Nakanyo ba din? Oh. Kaya dito, nandito tayo, not because of me. Nandito tayo because of our great God. Amen nga ba din? Nagsama-sama tayo dito because we have a common faith, we have a common belief na itong Biblia na ito should be preached and should be followed. Kaya nga tayo, mayroon lagi tayong pananumpa, pang tayo po yan, di ba? O para tayo nag-o-taking lagi, pag nasimba tayo, this is my Bible. Oh, I will obey its principles. Oh. Sa ibang version kasi, I pledge allegiance to my Bible, God's holy word. It is a lamp unto my feet and a light unto my path, and I will hide its word in my heart, that I may not sin against God. So ito po yan, kapatid. Ang implication, tingnan nyo ha, dito na sa implication. Yung Israelita, nakatawid na sila. Bakit sila pinapaalis ng Diyos? Because God wanted them to serve Him. Niligtas ng Diyos ang buong bayan in order for them to serve God. Niligtas tayo, binather tayo rito in order for us to serve God. Amen, mga kapatid? Ngayon, bilang paglilingkod, ibig sabihin dito, wala ho ditong ordinaryong membro. There is no such thing as common member. There is no such thing as common Christians. Lahat ho tayo part of the body of Christ. Part of the church. Ibig sabihin, pagkabahagi ka, you are not just here to sit down, but you are here because you have a ministry to fulfill. And church, may ministry yan. Huwag mong sabihin, wala kang kabahagi. Lagi kang kabahagi. Pastor, busy po ako eh. Wala talaga akong oras. Ang ministry mo, ministry of giving and supplying. Di ka makasama sa visitation. Tama? O bibigyan mo ng pamasahe at snack yung nagbibisita. You are part of that program. Meron tayong next week, meron tayong tinatawag na Vacation Bible Experience. Pastor, hindi talaga ako makapunta dyan. Ano bang ministeryo ko? Dahil busy ako, kaya nasa out of town kami. Ministry of supplying. Kaya wag mo sabihin, you are not part. You are part of the body of Christ. You are part of the church. Nagsusoul winning ka, nag-visitation ka, nag-discipleship ka, nag-Bible study ka, ministry of the word. Ibig sabihin, may ginagawa ka sa church. Kumakanta ka rito, ministry yan. So lahat ng function dito ng mga kapatid, may ministry yan, your part. Bakit kayo? Diba? Tingnan nyo ha, makinig kayo maigi. Mga nanay, mga tatay, pagod kayo sa trabaho nyo. Pagdating sa bahay, kayo ba magsasaing? Ha? Pero masama loob nyo pag kayo pa magsasaing. Nakuha nyo ba yun? So yung part ng, yung membro ng pamilya, kasi ikaw tatay, nanay, kayo na yung tinatawag na, kung gawin nating church yung simbahan nyo, your part is ministry of supplying. So you supply the financial needs, the needs of the family. So ibig sabihin, the member of the family must be functional.
may ginagawa. So lahat dito, kaya lagi ang training ko sa inyo, lahat ng lalaki ay preachers. Ayoko lang sa babae kasi magagaling na mag-preach yan. Walang outline yan, strike anywhere. Kung anong may isipan, pira. Kaya mga lalaki, okay? So dito mga kapatid, we have part. Kaya kami niligtas ng Panginoon to be part. So ibig sabihin, niligtas ng Panginoon so that this group of people is your spiritual family. Isipin nyo, ako po, tingnan nyo ha, makinig kami, hindi ako nang tuturo ng transfer, hindi. At wala tayong tinatanggap dito na transfer. Idol, bakit? Kung saan ka naligtas, yun po yung pamilya mo. Nakuha nyo ba yun? Doon ka. Ito na yung pamilya mo. Oh. Isipin mo, mimimbro tayo nandoon sa Olongapo for 14 years. Hindi lumipat ng simbahan niya. Ang church na ito pa rin. Bakit? Nakikita mo ba siya every Sunday nagsisimba dito? Wala. Doon siya. Ito yung church niya. Sabi ko, ba't ayaw mong lumipat doon? Pastor, ito po yung church ko. Dito ako naligtas. Dito ako lumago. Nagkataon lang lumipat ako doon. Pero hindi ako lilipat ng church membership dito. Sabi ko, wala kaming online. Okay lang, Pastor. Pwede naman ako mag-online sa iba. Di mo ba? Dahil alam niya, ito yung church niya. May mga kapatiran tayo, nasa abroad. Oh. Ang sabihin, lumipat kayo kasi dito kayo kumain, dito kayo magano. Pero hindi lumilipat. Kasi alam nila, ito ang ginamit ng Diyos sa kanila, ito yung pamilya. Kaya kung saan ka naligtas, doon ang pamilya mo. Amen mga kapatid? Yan. Kaya dito, kaya ka niligtas ng Panginoon doon, in order for you to be part of the spiritual family. Doon ka ngayon. Kita mo bakit maraming Pilipinong OFW na pakarami sa iba't ibang bansa, di ba? Saan sila nagpapadala? Sa Germany? Hindi. Lahat ng Pilipino nagpapadala sa Pilipinas. Nakuha niyo ba mga kapatid? Hello, are you listening? Oh, nandoon sila sa Amerika, nagpapadala sa Pilipinas. Nandoon sila sa Canada, sa Australia. Saan sila padala? Sa Pilipinas. Bakit? Nandoon ang pamilya nila. Nakuha niyo? So kung saan yung pamilya mo, doon ka. Kaya dito mga kapatid, ito po yan. Ginawa ng Diyos, halimbawa yung Israelita, ilalabas niya para maglingkod. The same today, as a church, tayo po ay inipo ng Diyos mula sa iba't ibang posisyon, mula sa iba't ibang trabaho, mula sa iba't ibang lugar, mula sa iba't ibang pamilya, kasi may kanya-kanyang pamilya tayo, kasi mayroong 3 pamilya na mayroon ng tao. Earthly family, yung uuwian nyo. Pangalawa ay spiritual family. Ito na yon, spiritual family church. At yung pangatlong pamilya, heavenly family. Ngayon, sa lupa, 2 lang. Earthly family, yung uuwian mo maya. At itong pinintahan mo ngayon, spiritual family. Baka yun ang sabi pa, so gusto ko na pumunta sa heavenly family. Pwede na, mamatay ka na mamaya. Uwi ka nun sa langit. Meron ba? Kasabay. Wala eh. Kahit mag-volunteer. Kahit lang lalakaran mo doon binto, napaka-aircon doon, walang mag-volunteer. Mas gugustuhin natin yung ating pamilya muna, di ba? O, dito sa church muna, mag-ibang ministry tayo. Pero mga kapatid, bago tayo pumunta doon, tanungin mo muna sarili mo, may nagawa na ba ako sa Panginoon? Have I done my best for our Lord Jesus Christ? Kung ako, tinawag ng Diyos. Lahat tayo tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Ano ang ginagawa mo? Ask yourself. Nung makatawid yung mga Israelita, nung ginagawa nila kagad, nanalangin sila, nagpupuri sila sa Panginoon, at pagdating nila doon, kung saan man sila abutin ng gabi, magsisit up sila doon ng tabernacle. Babiyahe sila, dinismantle nila yan. Pagdating naman isipin mo yan.
Ang format po, mga kapatid, sa 2 milyon na yan, nasa gitna po ang tabernacle. Ibig sabihin, lahat ng mga tao laging nakatingin doon sa templo, sa tabernacle. Dapat ang sentro ng buhay natin ang gawain ng Diyos upang doon tayo maglingkod. Noong nandoon na sila sa Promised Land at si David nagpagawa na ng templo, yung tinatawag na Temple of David, alam nyo yung mga pintuan nila? Sa Pilipino kasi ito pamahiin eh. Dapat ang pinto natin doon sa silangan eh. Pero yung mga tatanda noong araw, dapat doon eh. Hindi ho yan. Pamahiin lang ng Pinoyan. Ang totoo niyan, lahat ng pinto ay nakaharap sa templo. Doon ang church namin. Isipin mo yung kapitbahay ko. Ako nga, natutuwa ako sa mag-asawang Ray at saka Kasi lagi yan nababiyahe mula sa kanila. Pero Brad, yung kapitbahay ko, 5:30, umaalis yan linggo-linggo ang simbahan niyan sa Batangas. Uuwi yan, 12:00 ng gabi. Linggo-linggo yan. 5:30 ng umaga kanina. 5:30, ang ingay na nila sa baba. Madalit na tayo. Ang bihira. Ako, ganun-ganun pa eh. Ini-stretch ko pala yung mga tuhod ko eh. Pagkalinggo, sila yung alarm clock ko. Every Sunday yan. Pupunta. Pagkatapos yung Mr. Wednesday, babiyahe yan para mag-prayer meeting. Isipin nyo. Ganun po mga kapatid. Minsan, inimbitahan ko yan, ginausap ko, Brad, ang lapit lang ng Brookside. Ay, hindi, Pastor. Yun po yung church ko. Yun po yung pamilya ko. Nahiya ko eh. Nahiya ko eh. Sipin mo, sino kayang Kristiyano, gagayahin natin sila. Hinalimbawa ko na siya eh. Kasi linggo-linggo yan, 5:30 ng umaga, 6:00. Bago mag 6:00 yan, nakasibat na yan sila. Para maglingkod sa Panginoon. Kaya sabi ko, itong mga tao na ito, hindi problema yung layo. Pagtama yung puso na maglingkod sa Panginoon. Tumayo tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for your words this morning. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mata. If God has something for you this morning, sa mensahe natin ngayon, move forward ang utos ng Diyos to serve Him sa mga Israelita. Ngayon, may utos ang Diyos sa atin to serve Him. Sabi ng Panginoon, serve the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Kapatid, sa bahay natin, earthly family natin yan. Diyan tayo unang naglilingkod sa Diyos. By our God testimony, you are the light and the salt there sa paligid mo. Itong church is your spiritual and second family. Dito mo ngayon ginagamit yung sarili mo to serve God. To be part of the ministries of the church. Sa church na ito, lagi niyong marinig sa akin that there are 7 ministries na maging involved ka. Ministry of giving, that is supplying. Ministry of exhortation. Ministry of the word, Bible study, and so on and so forth. Ministry of supplying. So, napakaraming ministry, mga kapatid, na bawat isa sa atin, you are part of the family of God. This is the church. Lumilipas ang oras, lumilipas ang panahon, lumilipas ang buwan. Lagi niyong tandaan na tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Ang utos ng Diyos, go forward to serve me.
Kaya tayo mga kapatid, dapat hindi paurong yung paglilingkod natin sa Diyos. Hindi yung pipigil tayo sa kasi yung mga Israelita, tumigil po sila. Dahil may problema silang malaking hinaharap. Ang nais ng Diyos, huwag kang tumigil. Kahit may problema ka, maglingkod ka pa rin sa Panginoon. Just move forward. So if there is something for you today, and God is reminding you about God's word, you can come here, kneel down, and talk to the Lord in prayer right now. May mga prayer request ka, may mga nais kang isang bunin sa Diyos, come. Kneel down and talk to the Lord in prayer right now. May problema ka sa relasyon, may problema ka sa trabaho, may problema ka sa tahanan, may problema ka sa eskwelahan mo. Well, you can come forward. You have a decision to make in your life. You talk to God right now. Sige po. Heavenly Father, we thank you so much for your words. Thank you for reminding us that we need to move forward, not backward in serving you, not to stop in serving you, but forward. Tuloy-tuloy. Kahit may mga problema, may mga pagsubok, may kawalan, tayo po down na down, tayo po hirap na, just like the Israelites, na-sandwich po sila, hirap sila, as if nag-complain na sila kay Moses. Pero mga kapatid, ang nais ng Diyos, tuloy lang tayo, diretso lang. Lahat ng bagay na yan, malampasan din. At makikita natin how the Lord provides, how the Lord protects. The provision and protection of God is there. Heavenly Father, as we part ways this morning, I pray that you are going to bless us and guide us. Mga kapatid po namin na walang hanaboy, bigyan ng hanaboy, mga nanghina pala kasi karamdaman, pagalingin. Yung laging nagbabiyahe, ingatan niyo po sila, Diyos. May mga negosyo, bless their businesses, O God. At dalangin ko po na makita niyo po ang Father sa amin tapat at patuloy ng lingkod sa inyo hanggang si kailangang pagbabalik. Lahat na to aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, aming Diyos sa baligtas. Amen. God bless us all.